Kay Angel po. Opo. Ang alam ko pong kasama po nila ay si Joy Yuson po. Nung una po, hindi ko alam kung sino yung Kelly Ong. Pagka po may tinatanong ako dun sa mga alias, ang sinasagot lang po sa akin ng Angel ay kaibigan. Kaibigan natin. Isa sa mga kaibigan. Ganun lang po. Kaya, kasi po, na-curious din po ako dahil kumbaga, kung kakilala niya, malamang naman siguro, kakilala ko rin. Ang sinabi po sa akin, mas maganda na yung walang nalalaman kung sino yung mga nasa alias para ano man ang mangyari, hindi kayo mapipilit na sabihin kung sino sila. Hindi naman po nabuo yan sila ang pangalan po ni Chris? Ano yung alias ni Chris? Benito. Hindi naman nabuo yan na sila na eh. Ang talagang grupo po niyan ay si si Tunay, si Kelly Ong, si Rovic. Hindi pa siya gumagamit ng Sherlock noon. Sila lang noon. Hindi ko alam kung, ang alam ko meron pang grupo si Kelly Ong. Basta nung time na yun, tinatanong ko kung sino si Kelly Ong, hindi ako sinasagot. Tapos lagi lang sinasabi, mas maganda, walang nakakaalam kahit sino. Kung sino ka, kung sino sila, para talagang ang tawag nga nila doon ay absolute deniability. So, kahit na na-confirm ko na kay Rovic din kung sino si Kelly Ong, hindi pa rin kinonfirm ni 29. Nung tinanong ko, ano po pala yun, si Joy Yuson po. Hindi siya sumagot. So, nalaman ko na talagang ganun nila strictly ni-implement yung anonymity ng bawat isa. Nais ko pong ipaalam sa inyo mga kapatid na mula po noong July 25 hanggang October 21, kami po ay illegally detained sa central compound ng Iglesia ni Cristo. Hindi po namin kailanman hiniling sa pamamahala na bigyan kami ng pabahay doon, na kami ay ilagay sa protective custody ng Iglesia ni Cristo. Kaya po nila ginawa yon sapagkat ginamit nila ang pagkakataon na yon na alisin ako sa kulungan, ilagay ako sa isang controlled environment na kung saan maaari nila akong puntahan anytime, kausapin, i-interrogate at makuha nila yung mga impormasyon na gusto nilang makuha mula sa akin patungkol sa mga panulat ni Antonio Evangelista. At sa mga pagkakataong iyon na kung saan kami illegally detained, wala kaming kalayaang makaalis o malayang pumunta ko sa naming gusto. Malaya po akong nakalabas at sabi ko nga po, makikipag-meet nga po ako sa inyo at anytime pwede rin po akong bumalik. Wala po yung sinasabi nila na para daw kami nakakulong. At sa mga pagkakataong iyon na kung saan kami illegally detained, wala kaming kalayaang makaalis o malayang pumunta ko sa naming gusto. Malaya po akong nakalabas at sabi ko nga po, makikipag-meet nga po ako sa inyo at anytime pwede rin po akong bumalik. Wala po yung sinasabi nila na para daw kami nakakulong.